Kung nasa 20s ka or early 30s, manood ka lang kasi ibibigay ko yung 9 best advice na dapat mong malaman. Ang unang best advice na dapat mong malaman is huwag kang magmadaling mag-asawa. Take your time, enjoy mo muna, magkaroon ka ng 2, 3, 4 na girlfriend para malaman mo kung anong klase talagang babae yung gusto mo. Minsan kasi hindi natin alam na ito palang klaseng babae ito ang gusto natin or ito palang klaseng babae na to ang ayaw natin. Mag-experience ka muna na makakilala ng ibang klaseng babae. So, huwag kang magmadali, relax ka lang. Huwag kang mag-alala, maraming babae. Yung pagpili mo na mapapangasawa mo, isa sa pinakamalaking desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Isa sa pinaka-importanting desisyon mo yan. So, yung happiness mo or yung suffering mo for the rest of your life, magbe-base yan sa pag-decide mo kung sinong papakasalan mo. So, huwag ka magmadali. Relax ka lang. So, huwag mong i-base sa emotions mo yung pag-decide mo kung sinong papakasalan mo. Pag-isipan mo rin, yung family ba niya tsaka yung family mo magkasundo. Kasi magiging factor yun. So, i-weigh mo din. And, gusto ba talagang magkaroon ng anak? Kung ikaw gusto mo magkaroon ng anak, tapos yung babae gusto rin ba talaga yung magkaroon ng anak? Kasi otherwise, 5 years, 10 years na kayo sa relationship, gusto mo na siyang pakasalan, tapos sasabihin niya sa'yo, ayaw pala niyang magkaanak. Eh, ikaw gusto mo magkaroon ng mga anak. So, paano yun? Ang dami mong nasayang na taon, di ba? So, dapat mong malaman yon. So, huwag ka magmadali mag-asawa. Magastos ba yung mapapangasawa mo, yung gusto mong pakasalan? Baka hindi siya marunong sa pera, baka gastos lang siya ng gastos. So, malaking factor yun. Pag-aawayan yun eventually kapag mag-asawa na kayo. So, kapag may mga anak na kayo tapos maghihiwalay kayo dahil doon, so kawawa naman yung mga bata, magiging anak yun, diba? So dapat yun ang mga factors na dapat mong i-consider. Focus ka muna sa sarili mo. So you improve mo muna yung sarili mo financially, psychologically. So mag-mature ka muna. So take your time, kumilala ka ng iba't ibang klaseng babae para malaman mo kung anong klase talagang babae yung gusto mo na makasama habang buhay. Kasi yung pag-aasawa, yung pagpapakasal, isa yun sa pinakamalaking desisyon na gagawin mo sa buhay mo. So dapat pag-isipan mo mabuti, huwag mong i-base sa emotions mo yung pag-aasawa. I-base mo rin sa iba't ibang factors. So baka naman mahal na mahal mo yung girlfriend mo, mahal na mahal ka niya, sweet kayo sa isa't isa, pero yung girlfriend mo magastos pala, hindi marunong sa pera. So malaking red flag yun kasi eventually pag-aawayan yun kapag mag-asawa na kayo. Pag may mga anak na kayo, tapos magiging cause yun ng paghihiwalay nyo, so kawawa naman yung magiging anak nyo, di ba? Marami kang factor na dapat i-consider sa pag-decide mo kung sino yung papakasalan mo. So wag ka mag-base sa emotions mo lang. Habang bata ka pa, marami ka pang matututunan. Tayo mga lalaki, di naman tayo kailangan magmadaling mag-asawa. Ang pangalawang importanteng advice na dapat mong matutunan is huwag kang makipagkompetensya sa mga tao, sa mga kaibigan mo, sa kaklase mo, may bagong cellphone, hindi mo naman kailangan bumili ng bagong cellphone. So, huwag kang makipagkompetensya sa kanila, hayaan mo sila. Ang point ko dito is, matutunan mong huwag umutang, huwag gumastos, huwag gumamit ng credit card kung hindi mo naman talaga kailangan. Dapat matutunan mo mag-ipon ng pera, maging smart pagdating sa pera. May kasabihan nga, karamihan ng tao, they buy things they don't need with the money they don't have, meaning gumagamit ng credit card or umuutang to impress people they don't like. Mas cool yung simple ka lang pero marami kang pera. Hindi nila alam marami kang pera. Yun ang mas maganda, yun ang importante, yun ang dapat mong matutunan. So hindi mo kailangan mag-impress ng ibang tao na may bago kang cellphone, may bago kang sasakyan na mamahalin, may mga signature akong damit. So, kung mga mumurahing damit lang pero maayos naman, okay ka na doon. So, basta importante huwag kang utang ng utang. So, eventually, yung mga utang ng utang, yung mga magagandang damit, yung mga gandang gamit, eventually, sila yung trabaho ng trabaho kasi kailangan nila magbayad ng credit card, kailangan nila magbayad ng utang. Yun yung mga baon sa utang. So, yun yung mga may malalaking problema. So, ikaw, para wala kang problema sa pera, mag-ipon ka, mas mag-focus ka sa pag-ipon ng pera. So kung isa ka sa magastos, isa ka sa mahilig mag-shopping, isa ka sa mahilig ng mga signature na damit or gamit, so panoorin mo yung Minimalist na documentary para mabago mo yung sarili mo na hindi mo naman talaga kailangan ng mga ganong klaseng gamit. Ang mas importante, mag-ipon ka ng experience kaysa sa mag-ipon ka ng damit. Yung pag-iipon ng damit, exciting lang yan kapag magsha-shopping ka.
Excited ka sa bagong cellphone, pinapangarap mo yung cellphone na bago. Tapos kapag nandyan na yung 1 week, tapos na. Hindi ka na excited. Pero yung mag-ipon ka ng experience, mag-travel ka, mag-add ka ng skills, ng knowledge. Eventually, darating yung panahon, mas angat ka kaysa dun sa mga nagyayabang ng mga mamahaling gamit at mamahaling gadget. So, dapat natutunan mo maging matipid, marunong sa pera. Be financially literate. So, ang pangatlong advice na dapat mong matutunan is chase your dreams. So, mag-focus ka muna sa pangarap mo. Doon mo i-spend majority ng time mo. Doon mo invest yung majority ng oras mo sa pagtupad mo ng pangarap mo, ng goals mo. Huwag mo nang sayangin yung panahon mo, yung oras mo, yung pera mo sa paghahabol sa mga babae. Kasi unang-una, kapag hindi mo pa nakuha yung pangarap mo, walang masyadong babaeng magkakagusto sa'yo. Kasi ang isa sa mga pinipili ng mga babae is yung magiging secured sila financially. So, kung ikaw lalaki ka, nas maniligaw ka, hindi ka pa financially secured, so, sa malamang, hindi ka sasagutin ng babae. So, sayang lang yung hirap mo, yung gastos mo, yung panahon mo sa paghabol sa mga babae. Pag nasa 20s ka or early 30s, ang focus mo muna is yung goal mo. So, achieve your goal first. Tapos yung mga babae na yun, pagka na-achieve mo na yung goals mo, may pera ka na, sila na yung lalapit sa'yo, hindi ka na maghihirap na maghabol ng mga babae. Sila na yung lalapit sa'yo mismo. Dapat yung goals mo, siguraduhin mo rin na ma-attain mo. Huwag yung unrealistic goals. Huwag yung gusto ko maging PBA player pero let's say 5'4" ka naman. So hindi pwede, di ba? Dapat yung goal mo din is magbibigay sa'yo ng maraming pera. Kasi may mga goal na let's say gusto ko maging painter pero hindi ka naman mapapakain unless patay ka na, di ba? At saka unless magaling ka na talagang painter. So, dapat yung realistic at saka yung magbibigay siya ng maraming pera na goal mo, na skills, na career. So, dun mo spend yung time mo kasi sayang lang kung hindi mo rin ma-attain yung goal mo pero nagsayang ka ng panahon ng pera, di ba? Dapat realistic yung goal mo. Lumipat ako ng pwesto kasi may pulis na dumating, bawal lang naka-idle yung makina ng sasakyan mo. Mainit ngayon dito kaya naka-on yung makina, naka-aircon ako, so lumipat ako. Anyway, kapag nasa 20s ka pa o early 30s, pwede ka pang magkamali. You can afford to make mistake kasi bata ka pa. Kaysa naman nasa age 50, 60s ka na, tapos doon ka pa magkakamali. So, wala ka nang masyadong panahon para mabawi mo yung pagkakamali mo. So, yung mga pagkakamali natin, doon tayo natututo kaysa sa mga success natin. Mas maganda rin na matuto tayo sa mga pagkakamali ng iba para hindi na natin ma-experience. Maiwasan na natin magkamali. So, yun, kapag nasa 20s ka pa or early 30s, focus ka muna sa goals mo. Dapat doon mo ni-spend majority ng oras mo at saka ng pagod mo, ng hirap mo, ng pera mo sa pag-chase mo ng dreams mo, ng goals mo. Sabi nga, start with an end in mind. So, ano talaga yung goal mo? From there, bumalik ka sa start, ano yung mga dapat mong gawin para ma-achieve yung goals mo. Hindi mo alam yung goal mo talaga, tapos nag-spend ka ng oras, ng hirap, ng pera, tapos at the end, hindi pala yun yung gusto mong gawin. So, sayang lang ng oras mo, di ba? Kung ano yung goal mo, and then go back. Ano yung mga dapat mong gawin everyday, ano yung mga dapat mong gawin ngayon para ma-achieve mo yung goal mo. So, ang pang-apat na advice na dapat mong malaman is magkaroon ka ng cordial relationship sa ibang tao. Yung hindi mo kailangan mag-burn ng bridge, sabi nga nila, hindi mo kailangan putulin yung relationship sa ibang tao as much as you can. Magkaroon ka ng magandang relationship with your unang-una mga kaklase mo, family mo, kapitbahay mo, yung mga taong namimit mo ng madalas. Mas maganda yung magkaroon ka ng magandang relationship. Hindi mo naman sila kailangan lahat maging kaibigan, pero maayos na relationship. Huwag ka maging asshole. So, huwag mong sisiraan yung ibang tao. So, kasi hindi magandang practice yun. So, dapat iwasan mo yung pagsira sa ibang tao. Kasi minsan, makikwento mo sa ibang tao, tapos yung napagkwentuhan mo, naging kaaway mo, tapos gagamitin sa yun eventually, di ba? Later on, gagamitin yun sa'yo against sa'yo. So, sasabihin nung pinagkwentuhan mo, sabi sa akin dati ni ganito, ganyan ka raw. So, hindi maganda yun. So, iwasan mo yung backstabbing, may chismis mo yung ibang tao, sisira mo yung ibang tao. Keep it to yourself. So, ang pang-limang advice na dapat mong marinig, matutunan is, as much as you can, huwag ka munang magkaroon ng anak. Huwag kang makabuntis. Kapag hindi ka pa ready, control mo yung sarili mo na huwag ka muna magkaroon ng anak. Kasi kapag bata ka pa, tapos nagkaroon ka ng anak, nakabuntis ka, so may responsibilidad ka na, di ba? Ay hindi mo pa nga kaya yung sarili mo. So, paano ka mag-aalaga ng ibang tao?
magiging asawa mo at saka yung magiging anak mo kung yung sarili mo nga hindi mo pa kayang buhayin, di ba? So, as much as you can, control mo yung sarili mo, huwag ka muna makabuntis, tuparin mo muna yung pangarap mo. Kasi kapag may anak ka na, hindi lang sarili mo ngayon ang isipin mo na ngayon yung nabuntis mo, at saka yung magiging anak mo. So, mahihirapan ka nang tuparin yung pangarap mo, yung goals mo. So, kontrolin mo yung sarili mo. Ang pang-anim na advice na dapat mong tutunan is, piliin mo yung magiging kaibigan mo. Kasi may mga kaibigan na okay lang sa saya, sa good time, pero hanggang dun lang, mababaw. At saka, hindi ka mag-improve kasi kung anong klaseng mga kaibigan meron ka, magiging ganun ka rin. So, importante piliin mo yung magiging kaibigan mo. Ang dapat mong piliin is yung ini-improve nila yung sarili nila, may mga pangarap sila sa buhay, yung hindi manginginom, hindi gumagamit ng drugs. Kasi kapag ganun ang mga kaibigan mo, manginginom, gumagamit ng drugs, mahilig gumimik, so walang mapupuntahan ng buhay mo nun. Walang patutunguhan ng buhay mo nun. Walang mararating yung mga ganong klaseng tao. So, iwasan mo yung ganong kaibigan. Piliin mo yung may mga pangarap sa buhay, yung ini-improve nila yung sarili nila, yung importante sa kanila yung health nila, yung pamilya nila. So, ganong mga klaseng kaibigan ang piliin mo. Kasi kapag mahilig sa gimmick yung mga kaibigan mo, gimmick kayo ng gimmick, may makikilala kayong babae sa gimmickan, tas may mabubuntis kang babae sa gimikan, yung mga babaeng makikilala mo sa bar, hindi worth it yun mga yun. Masakit sa ulo yun, iwasan mo yun. Kasi usually mahilig sila sa inom, mahilig sa lalaki. So gusto mo bang magkaroon ng asawa na ganong klaseng babae? So as much as you can, iwasan mong gumimik. Okay lang yung lumabas kayo, kape, pero wag na yung madalas na lumalabas kayo para uminom, gumimik. Iwasan nyo yun. Minsan mas mabuti pang mag-isa ka na lang kaysa sa magkaroon ka ng kaibigan na bad influence. So, pili mo yung magiging kaibigan mo. Dapat good influence yung mga kaibigan mo. So, yung pampitong advice na dapat mong malaman is prioritize mo yung health mo. Kasi, sabi nga, health is wealth. Kasi kahit ganong pera meron ka, kahit ganong ka-successful, kahit may magandang girlfriend ka, kung may sakit ka na, may taning na yung buhay mo, hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo, wala lang kwenta lahat yan. So, nag-iisa lang yung katawan mo. So, pinaka-importante alagaan mo yung katawan mo. Pa-check up ka regularly, magpa-dentist ka regularly kasi yung ngipin natin kapag laging infected, may epekto yan sa puso. So, dapat lagi ka lang pa-regular check-up. And, syempre, kung bad breath ka, hindi ka nagpapalinis regularly lang ngipin, yung mga tao iiwas sa'yo kasi bad breath ka, di ba? At saka mababagsak yung self-confidence mo kapag pangit ang ngipin mo. Have a regular check-up, eat healthy, iwasan mo yung drugs, iwasan mo yung alcohol, pagninigarilyo, mga unhealthy food. So, maging health conscious ka dapat. Yun ang isa sa pinaka-importanting advice na dapat matutunan habang bata ka pa. Hindi yung late na. Hindi yung nasa 40s, 50s ka na may inatake ka na sa puso, mahina ang katawan mo kasi unhealthy ang lifestyle mo. So, hindi ka magiging masaya nun sa buhay. So, one of the best advice na dapat marinig, dapat mong malaman is i-prioritize mo yung health mo. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng advice na dapat mong tutunan actually. Pangwalong advice na dapat mong tutunan is be financially literate. So, hindi lang importante yung matuto kang magkaroon ng income. So, importante rin yung matuto ka kung paano mo hahawakan yung pera mo, paano mo i-handle yung pera mo. I think meron YouTube video yung pera mo palogoin mo ni Francisco Colaico, or may similar na English nun, yung Rich Dad, Poor Dad. Basahin mo yon or panoorin mo yung summary nun sa YouTube kung ayaw mong bumili ng book. So, importante yung financially literate ka. Para hindi ka lang nabubuhay paycheck to paycheck, meaning nag-aantay ka sa susunod na sahod para mabuhay ka, alam mo yon. Lagi mo inaantay yung susunod na sahod para mabili mo yung kailangan mo. So, iwasan mo yung ganun. So, dapat maging financially literate ka para alam mo kung paano mo i-handle yung pera mo. So, matutunan mo rin dapat na magkaroon ka ng emergency fund kasi may mga, kapag may sweldo ka, may extra skills, may extra income ka dahil sa skills mo, mag-save ka para sa emergency kasi mahirap yung kailangan mo ng pera, emergency, kailangan mo ng madalian. Ang pinakamadali mong mautangan ng pera is yung mga matataas na interest like yung mga, let's say 5, 6, yung mga ganun. So,
sayang lang yung ibabayad mong interest, di ba? Kasi wala kang perang itinago kapag kailangan mo. So, kahit hindi mo pa kailangan, magtabi ka na for emergency. Save ka sa bangko, savings account, para hindi mo laging madaling magastos. So, mag-save ka ngayon, mag-start ka na mag-save ngayon, matutunan mo mag-invest sa tamang investment, hindi yung mga get-rich schemes na mga scams. Iwasan mo yung mga gano'n. Kaya nga dapat matuto kang maging financially literate para alam mo yung ano yung tamang investment at saka kung ano yung scams lang. Kasi pag marunong ka mag-invest, marunong ka sa pera, magiging maganda yung buhay mo soon. So, yung mga hindi marunong sa pera, yun yung mga bankrupt, yung mga, makikita mo yung mga athletes, mga NBA player, soccer player, NFL players na malalaki yung pera, tas gastos sila lang gastos, bili ng mga mamahaling sasakyan, bahay, gastos sa babae, sa drugs. Tas eventually, after 5 years of retirement, bankrupt na sila. Kasi hindi sila marunong sa pera. So, dapat matutunan mo maging financially literate habang bata ka pa. And iwasan mo rin ang utang. So, yung bad debt, yung uutang ka para bumili ng kung ano-anong gamit na hindi naman magbibigay sa'yo ng investment. So, maggumastos ka para sa self-improvement mo. Bumili ka ng libro, mag-subscribe ka sa mga tutorials para may improve mo yung skills mo, yung knowledge mo. Kasi it pays off, investment mo yun sa sarili mo. Doon ka dapat gumastos. So, iwasan yung mga utang para bumili ng magandang sapatos, magandang mga mamahaling cellphone, gadget. So, iwasan mo muna yun. So, ang ninth na advice na dapat mong matutunan is magbasa ka ng libro. Kung hindi ka mahilig magbasa ng libro, pilitin mong magkaroon ng interest na magbasa ng libro. Huwag mo nang sayangin yung oras mo sa paglaro ng mga video games, manood ng kung anong walang kwentang YouTube videos, TV, tumambay. Okay lang naman maglaro mag-enjoy ka. Pero majority ng oras mo, spend mo sa pagbasa ng libro. Magbasa ka ng mga self-help books. Para marami kang matutunan, marami kang knowledge na makukuha, matututo ka ng skills para magamit mo yun para kumita ka ng mas malaki, di ba? So, kung kumikita ka ng mas malaki, mas may freedom ka kasi kung ayaw mo yung trabaho mo at may ipon ka, may choice ka, pwede ka mag-resign anytime. Kasi kung wala kang ipon, yun nga, you're living paycheck to paycheck, so wala kang choice. Ayaw mo yung trabaho mo, ayaw mo yung boss mo, ayaw mo yung mga katrabaho mo, wala kang magawa kasi no choice ka, kailangan mong kumita, di ba? So, magbasa ka ng libro, matuto ka magbasa ng libro, improve mo yung sarili mo, invest in yourself. Kung ayaw mo bumili ng libro, may mga summary ng books sa YouTube. So, yun ang panoorin mo, huwag yung mga walang kwentang bagay. So, ngayon alam mo na yung 9 advices na dapat mong matutunan kapag nasa 20s ka pa or early 30s. Magiging ahead ka na sa 99% ng mga ka-age mo. Magiging ahead ka sa kanila kung gagawin mo yon yung advice na binigay ko ngayon. If you think na may natutunan ka dito sa video na to, marami pa akong ganitong klaseng videos na i-upload. So please like this video, please subscribe to my channel. And kung may gusto kang i-share or comment ka lang. And I'll try my best na mag-reply sa comment. So thank you for watching and I'll see you in my next video.